Monsoon depression na tinawag na sa local name ni Pag-asa bilang local name Tropical Depression Neneng, mananatili itong shallow trough na may mas mababang atmospheric pressure, kaya magdadala pa rin ito ng paghatak sa ating habagat sa timog kanluran na nagdudulot ngayon ng mga violent rain showers sa iba't ibang bahagi ng Luzon, kabilang na ang Metro Manila, Zambales hanggang dito sa timog kanluran ng Luzon, kasama na ang Mimaropa. Pero ang mas binabantay natin na si 92W or 17W, may potential itong maging isang mas malakas sa bagyo na may maliit na posibilidad pa na sumilip sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa susunod na linggo. Kaya klase sa ilang area o sa ilang syudad sa Metro Manila ay isinuspindi. Violent rain showers patuloy na iiral kasama ang Metro Manila at kanlurang bahagi ng Nodo Luzon, especially sa Zambales hanggang Pangasinan at Mindoro. Inaasahan pa rin ang mga posible pa ring malawakang ulan na magdudulot ng malawakang pagbaha sa mga nabanggit, kaya pinag-iingat. Pero nalalabi pa rin ng bansa, kabilang na ang bandang Visayas o southeastern part ng Visayas at Mindanao, makakaranas ng moderate at mas fairly weather naman at maaraw na maalinsangan sa Mindanao. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, August 19, 2026. Ang oras sa ating boss may maga ay alas 11:05 na umaga. Well, gaya nga po na inaasahan natin nung nakaraang araw pa at nung last weekend, di ba? Nag-report tayo na binanggit natin at na itong dalawang bagyo na kung sakali ay magkaroon ng organized development sa loob ng 55-hour period ay magkakaroon tayo ng bagong progress of observation at outlook. At gaya nga po na inasabing na po natin nung nakaraang weekend pa na kung sakaling magdesisyon itong si Pag-asa at Japan Meteorological Agency na itaas yan as tropical depression at tawagin sa local name itong si 94W bilang Neneng, which is mula kahapon nga po ay itinaas na ito at automatic in-update yan na ng ating webpage na tinawag na nga po sa local name na Neneng o Tropical Depression Neneng mula kay Pag-asa. Pero sa ating tropical cyclone sector, itinuturing itong monsoon depression. Bakit tinawag na MD or monsoon depression? Tatalakayin natin yan maya-maya. Ano yung pinagkaiba ng monsoon depression sa tropical depression? Yan. Tatalakayin uli natin yan. Although matagal ko nang naipapaliwanag yung pinagkaiba ng monsoon depression sa tropical depression. Kasi pag sinabing tropical is na isang uri ito ng pamumuo ng isang low pressure area habang umiiral po yung tinatawag na monsoon trap o yung tinatawag na trap system. So, yun ang pinakaiba. I-explain pa natin maigi yan, yung pinakadetalye para ma-refresh po kayo. Lalo sa mga matagal nating sinusubaybay, pinapaliwanag na natin yan at hopefully pag napanood yan ng mga taga-Pag-asa at napanood nila sa aking YouTube channel at yung aking mga report at explanation, ipapaliwanag nila uli yan kasi minsan hindi nila na ipapaliwanag yung may mga terminology na hindi ginagamit ni Pag-asa na may terminology sa ibang bansa at yung actual niya na pagkakaiba nito kasi si Pag-asa basta't binanggit niya tropical depression kay ano man ang hitsura niyan sa satellite imagery ay tropical depression yan kay Pag-asa pero merong distinct o merong pagkakaiba po ang hitsura niyan dun sa termino. So, tatalakayin natin yan mayang konti pero sa lagay muna ng panahon natin mula sa aking dashboard sa aking PIMO weather page. Paalala ko lang po, meron na tayong nilagay ko na o aktibo na po sa ating webpage yung announcement o automatic walang pasok announcing system na ating ginawa. Yan, ilagyan na natin dahil sa napakatagal ng kinukulit tayo na ating mga kababayan na nahihirapan na mag-visit sa iba't ibang mga media o mga media website
para lang silipin kung mga walang pasok. So gumawa tayo ng isang program na kukunin lahat ng mga announcement, ng mga balita, ng mga media. Ang nakuha na lang natin ay ang ABS-CBN, GMA at Rappler. So far sila kasi yung aktibo na nagpo-post ng mga announcement ng mga walang pasok sa iba't ibang bahagi ng bansa. So kapag ito ay lumitaw dito sa bandang ibaba, pag yan lumitaw, ibig sabihin may nadedetect o merong announcement na walang pasok na nadedetect ng aking webpage. So ikiklik nyo lamang po yan, dadalhin na kaagad kayo doon sa page site na kung saan naka-announce. Which is nakikita nyo naman sa Facebook page yan, di ba, na pinupost natin, yung mga update natin. So ginawa natin yung program na yan at pwede nyo nang makapipis ng direkta yan kung gusto nyo i-share yan para sa mga kababayan natin na gustong makarating kaagad ang informasyon. Well, again, ang mga datos na nakukuha natin mula sa mga media ay in-expect natin na hindi yan totally updated. Minsan hindi kumpleto yung ina-update ng mga media. So kung ano lang po yung nakapost doon sa kanilang announcement, yun lamang po ang magagather ng ating webpage at lalabas automatic dito sa ating walang pasok o class suspension kung ano man yung araw na yan. So kapag kung ano yung media ang naka-highlight, ibig sabihin yan po yung active na nakapag-post ng latest ng class suspension. Kapag hindi naka-highlight, ibig sabihin either wala silang latest pa na update yan para ngayong araw. Yan, ganun po yun. Automatic po yan. So si Rappler lamang at GMA mula kahapon ang aktibo na nakapag-post ng mas latest na balita. Although meron din sa ABS-CBN, binanggit na niyan. Kaya lang, ito yung sa binanggit niya sa may bandang University of the East saka Santo Tomas, IUST, University of Santo Tomas, nag-declare yan. Pinost yan kahapon ni ABS-CBN. Yun. Kaya lang iba yung pagka-post niya, kaya hindi na i-consider, hindi na detect na ating webpage. Kasi yung format po kasi ng pag-post nila ay hindi similar doon kay GMA at Rappler, kaya hindi na detect. Pero kahapon nag-post din yan si ABS-CBN. So ganun po mangyayari at makikita sa mapa yung mga areas na kung saan ay naka-declare ng class suspension. Makikita niyo sa LED yan, yung kulay pula. Kung ano yung mga kulay pula na yan ay yan po yung mga nag-declare ng walang pasok ngayong araw. Kahapon pa natin pinupost yan at time to time po kasi nag-update yan. So bisitahin nyo lamang or i-refresh nyo po yung data, click nyo lamang po kung gusto nyo pong ma-refresh yung data. Pero dahil automatic naman pong nagre-refresh yan every 20 minutes and then every 5 minutes nag-update po yung data dito sa ibaba. Automatic nagre-refresh po yan. So pwede namang hindi nyo na lamang yan imano-mano i-refresh, automatic magre-refresh naman yan kusa within 20 minutes. Yan. Masyado naman exaggerated kung masyadong maikli yung refresh rate. Hindi naman ganun kabilis mag-update yung mga media. So, every 20 minutes and then yung loob ng sistema nito sa loob, si Ernie B ay nire-refresh niyan automatic every 5 minutes itong console sa loob para pag nagkaroon ng may dinagdag sila na panibagong area o municipality o lalawigan na magsususpend ng klase, automatic lalabas yan dito, mag-update ka agad yan dito at naka-indicate kung anong media po ang nag-post niyan. Tulad yan, GMA at Rappler, ito post ni GMA at ito naman ay post ni Rappler. Pero pinagsama, automatic ipagsasama yan ni Ernie B na kung anong lalawigan po yan or municipality or usually lalawigan o city. So magkaiba yung pinost ng dalawang media pero yung ang wala kay GMA ay meron kay Rappler halimbawa. So ganun po yun ha. So halimbawa na lamang yung Bataan nakapost kay GMA pero wala si Rappler. So automatic ginagather yan ng ating webpage at pinupush yan dito sa ating page ng magkakasama na. At naka-sort in po yan, naka-arrangement po yan, naka-alphabetical order yan, you know. Naka-alphabetical order po yan, mula A pababa, paganyan. So, tingnan nyo na naman kung mayroong mga lalawigan ninyo ang deklarado na walang pasok at mga detalye, kung ano yung details niya. Let's say, walang pasok, face-to-face classes, pero merong online, ganun po yun. Yan, public to private,
face to face daw. So kapag kayo mga area ninyo na kasama dyan ay posibleng walang pasok face to face pero online meron. So yan, nakadeclare naman dyan. Yan, lahat po at makikita rin naman yan sa mapa. Pwede nyo rin i-click yan para sa mga area. Yan, yung kung anong lalawigan ninyo ang deklarado na walang pasok. Sa Metro Manila, so far, ngayong tanghali kasi may nag-declare na daw sa amin sa Caloocan. Kaya lang, ang problema, hindi nire-report ng ating mga local LGU sa mga media minsan na nag-declare na sila na walang pasok. So, hindi tuloy na-update ng media na nag-declare na pala si Caloocan na walang pasok ngayong araw. So, makikita natin dito, ang ipinost lang ni GMA at ni Rappler ay ang walang pasok lamang itong Marikina, Valenzuela at Mandaluyong lang ang nakadeclare dito. So, yun lamang kasi yung nag-gather siguro ni GMA at ni Rappler, kaya yun lamang ang lalabas dito. So, kapag kaganyan po, double check nyo na lamang po sa inyong mga local government units. Baka nag-declare na po yung mayor ninyo o yung governor ninyo sa inyong mga lalawigan na walang pasok, na hindi lumalabas doon sa mga media. Minsan hindi pinapaabot kasi dapat lahat ng local government units natin, mga mayor, mga governor, kung magdidesisyon po kayo na magdedeklara na walang pasok sa inyong lalawigan o sa nasasakupan ninyo, dapat automatic ninyong ipaparating yan sa mga media. Para ang mga media, ire-record nila yan, automatic i-update nila yan sa kanilang report, lalo na sa mga digital platforms nila, gaya ng kanilang webpage, social media accounts, lahat i-update nila kaagad para magiging reliable na updated po yung mga kababayan natin sa mga nasasakupang lalawigan, na hindi sila magmi-miss o magmimintis sa nag-declare ng walang pasok. Kasi kawawa naman po yung mga estudyante kung kailang nandyan na sila sa area ng eskwelahan nila, pagdating nila doon ay sinabi na pala ng mayor ay wala na raw palang pasok sa kanilang lalawigan. So ganun po ha. So pakiusap lang natin sa mga mayor para maging integrated po yung mga makukuhang announcement ng mga media. Nagbabatay lang naman sila kung ano yung mga lalawigan ang nagdeklara na sinabi sa kanila, at doon lamang nila yan ipinopo. So sa ngayon kasi, ito lamang yung lumalabas kasi sa report ay Valenzuela, Marikina at Mandaluyong, pero may mga ibang mayor na raw nagdeclare. Kagaya na lamang dito sa amin sa Caloocan, nagdeclare na raw yung aming mayor na wala na raw pong pasok. So yun po, hindi nga lang naka-highlight dito dahil again, hindi siguro na iparating sa mga media, yung mga media platforms gaya ng GMA, ABS-CBN o Rappler man lang. Sana man lang ipinarating para ma-update po. So again, dito nyo po makikita yung mga most of details na pinopost ng mga media na kung ano yung mga areas na deklarado na walang pasok. So yun po, maging sa mga iba't ibang bahagi po ng Pilipinas na kung saan ay mga nag-declare po. Mula pa kahapon na nag-declare na walang pasok para ngayong araw po. So makikita nyo yan, maging ang Bohol, nag-declare yan mga bandang gabi na ata, hapon nag-declare si Bohol. Pero kahapon ng umaga o umaga pa lamang ang Santo Tomas saka UE ay nag-declare na ng walang pasok daw na face to face. Yan. Na-post na natin yan sa Facebook page, di ba? So dito naman makikita niyo naman sa unknown. Kapag unknown, ibig sabihin halimbawa, nag-declare ang UP, nag-declare na wala silang pasok. So hindi naman siya lalawigan o hindi naman siya municipality area, hindi yan ma-identify na ating webpage. So ikakategory yan sa unknown. Yan. So tingnan nyo na lamang kung ano yung nasa unknown. Let's say UST, nag-declare kahapon. Kahapon pa nag-declare yan na si UST, walang pasok. Tsaka si UE, University of the East, kahapon. Yan, nag-declare sila kahapon na wala nang pasok talaga. So yan po. At nakadetalye na rin dyan na hanggang 20 daw, hanggang 22 ay mukhang extended na po na nag-declare na walang pasok kasi mayroong special event lalo na sa darating na Lunes na National Heroes Day yata, Ninoy Aquino Day yun, Naiya Day o Ninoy Aquino Day pala yun, kay sa August 21 po bilang pagkilala sa
matay ni Senador Ninoy Aquino. So yan po, nag-declare na sila na walang pasok. So rally na naman yan, panigurado. Yan. At advance na po sa mga gustong malaman ng mga estudyante natin sa UST at UE ay nakadeclare na sila kahapon pa ng mga detalye na hanggang Monday, double check natin 22 hanggang Saturday. Yan, sorry. Hanggang Saturday ay wala raw pasok. Yan. Makikita naman po dito yung detalye, yung petsa kung kailan po walang pasok. Ayan. So, by August 20 daw to 22. So, mukhang magkakaroon ng long weekend. Starting bukas ang test day hanggang Saturday, mukhang walang pasok itong si UST. According dito Ewan ko lang kung kay UE ganun din. So, kung ganun din kay UE, mukhang mahaba-habang weekend na walang pasok ang mga estudyante natin. Mula ngayong araw onwards hanggang Sabado. Yan. So hanggang Linggo na yan, dire-diretso. So 5 araw agad, straight, walang pasok itong universities na to. So yun po, at makikita natin yung pinakadetalye sa mga gustong mag-share ng mga walang pasok. Madali pong maklik yan, click nyo lamang po dito sa show text list. Yan. Antayin nyo lang po kasi nagre-refresh kasi yung data nag-automatic refresh yung data. So kiklik nyo yan, automatic yan, lalabas yung text. So, kung gusto nyo po i-share kaagad para makarating kaagad sa mga estudyante, yan, ginawa na natin, copy to clipboard na lang. Ito kasi hindi siya ma-download dahil naka-under iframe. So, pwede nyo pong i-buksan yan sa ibang browser, then, tsaka na nyo i-click as download as text. Pero, similar, pareho lang naman yan dito kung copy to clipboard, clipboard, direkta na kagad. Makokopya nyo na agad lahat ito. Then, ipipaste nyo na lamang yan sa inyong mga social media or sa Twitter para maiparating kagad sa mga iba nating mga kababayan na gusto makareceive ng latest update po. So, yan po. Ayan, so wala nang latest itong si Rappler at hindi na nakaano si Rappler. Naka-offline na po yung kay Rappler, pero at least malinaw naman po dito na pareho lang sila ni Rappler na mayroong latest report. So, automatic po yan, nag-a-update yan. And then, automatic, yung ano yung pinaka-latest na nag-a-update ay lumalabas kaagad dyan yan. Yan. So, ganun lang po yun mga folks. Yan. Yan. Lilitaw yan kaagad mga folks. So, mula sa ating report ay yung ating Doppler radar imagery, makikita natin ng malawakang ulan pa rin doon sa may bangkaluran ng Nodo Luzon. So, apektado po ng matinding rainfall advisory. So, makikita natin sa data feed Pag-asa mula pa kaninang madaling araw. Post na sila ng heavy rainfall warning. So, nakataas sa red warning level ang Bataan, Zambales, San Marcelino, Iba, Olongapo, hanggang Subic po yan kasama na ang Pampanga, Batangas, Cavite, yan. Tarlac, yan. Naka-red warning daw yung mga yan. So, kasama na ang dyan sa may bandang Pampanga na po, Porac hanggang Mabalacat na yan, at Bulacan mula Hagonoy hanggang Paumbong naman. Naka-orange warning naman sa Metro Manila at Zambales, yan, maging sa Pampanga. So, para sa mas detail, makikita nyo yan dito sa ating hydrological advisory and flood and advisory para makita nyo po yung actual na mapa. Pero makikita nyo po halos kasama ang buong Metro Manila at most of Central Luzon at western part ng Northern Luzon po yan. Pababa, kasama na ang ilang areas pa rin ng Southern Luzon, lalo na sa timog kanluran ng southwestern Luzon. So mula sa ating general flood advisories and warnings dito, makikita nyo po yung color coding na naka-yellow warning po ang ilang areas ng Cabanatuan, Bulacan, yan. Kasama na ang Bulacan, naka-yellow warning sila. Yan, sa may bandang Nueva Ecija, naka-yellow din. Gabaldon, Nueva Ecija at yan, Bulacan po. Kasama na ang Rizal, Tanay Rizal, ilang areas din ng Laguna lalo na sa Calamba, Laguna, Tanawan, yan, sa Batangas, sa Lipa, sakop din. Yan, Rosario, naka-yellow warning yan San Juan, Taysan at Lobo.
Naka-orange warning naman sa buong Metro Manila. Yan, mula Quezon City na kasama na ang Caloocan, Muntinlupa, Dasmariñas ay nakataas daw sa orange warning yan. Kasama na ang Valenzuela, May Kawayan hanggang Malabon o Valenzuela po, kaya nagsuspend siguro ng klase. So malamang mga panghapon ay suspendido na ang klase. At the rest ng Bulacan mula San Jose del Monte, Bulacan, Santa Maria, Bukawi, Bulacan, Pandi, yan, Giginto, Plaridel, Kalumpit, Baliwag ay nakataas po sa orange warning po. And the rest ng most of Pampanga, dyan sa may bandang San Fernando, Bacolor, yan, sa San Simon din nakataas sa Pampanga. At San Fernando, Pampanga naka-orange warning na rin. So yan po ang area na yan. At naka-red warning naman na kung saan mas concentrated ang buhos ng ulan, gaya na ating sinasabi nga po since isang araw. Sa halos buong Botolan sa Zambales, halos buong Zambales na po yan. Mula Iba, Zambales, pababa na yan, kasama na ang Olongapo, Subic at Bataan. Yan, naka-red warning po yan. Sa katimugan banda naman ng Luzon, kasama na ang Cavite pa rin. Naka-red sa Tansa, Cavite, General Trias, Naik, papasok ng Maragondon, yan. Then Magallanes, and then papasok na ng Batangas yan sa municipality ng Nasugbu, Batangas, Tuy, Lian, Calatagan, Batangas, kabilang na ang Balayan. So naka-red warning po yan mga puksa. Ingat po sa mga pagbaha at wag naman sana magkaroon ng pagguho ng lupa. Itong naka-pink na yan or purple at blue, yan yung mga affecting at expecting. So ang magiging expecting lamang na maapektuhan ay ang bandang Kabinti sa Laguna. So ilang area ng Laguna sa Lumban, Victoria, yan. Mga expecting na maapektuhan din ng mga matitinding pag-ulan yan na may pagkilat at pagkulog. Hanggang dyan na yan sa may bandang Quezon Province sa Gumaca, Quezon, San Francisco, kasama na ang yung mismong Quezon at Calawag, yan. Damay na rin ang bandang Quezon sa may bandang Tagkayawan. Naka-expecting po yan. Pero yung apektado ngayon ng pag-ulan, at least heavy rainfall, according dito, possible na heavy rainfall na abuti na ang ilang area ng Real Quezon, General Nakal, siyempre Pulilo Islands apektado din. So yan po, makikita nyo po dyan sa mapa kung gusto nyo direktang nakikita yung mga apektadong lugar. Yan po yung corresponding, kaya ang Metro Manila ay nasa orange warning po tayo mga folks. Kaya expected na natin, magsususpend na rin hanggang panghapon yung mga walang pasok na magdedeklara ngayong araw. At wala naman sa ating lightning detection system. As of 11:25 nga ng umaga ay makikita natin ang matinding pagkulog at pagkilad sa may ng Eastern Northern Luzon, kasama na ang kanluran ng Northern Luzon. So meron tayong 341 lightning strikes ngayon, inner, at outside naman ay 344 lightning strikes. At kasalukuyang aktibo dyan sa may bandang silangan ng Extreme Northern Luzon. So ingat po mga kababayan natin dyan sa may bandang Batanes Group of Islands at ilang bahagi ng Santa Ana, Cagayan. Bagamat nasa karagatan naman ito, pero yung range kasi ng trough ay nagpapatuloy pa rin ng mga malawakang pag-ulan po dyan. Ayan, patuloy po yung triangulation ng ating lightning detection. Maging dito sa may bahagi nga po ng Zambales hanggang Olongapo ay patuloy pa rin ang mga pagkulog at pagkidlat. At asahan pa rin ng mga violent na mga pagkulog at pagkidlat, kaya ingat po mga folks, lalo na dyan sa may bandang kaluran po ng Northern Luzon. Yan, ingat po tayo mga folks dahil asahan po ang malawakang pagbaha na naman. At nalalabi naman ng bansa, so far wala tayong na-detect na active na lightning strikes. Ang pinakamalapit lamang sa amin sa Caloocan so far ay 12 km mula dito sa amin sa Metro Manila sa Caloocan. Probably 12 km na yan ay nadedetect yan dito sa may bandang Bataan po yan. Ito yung pinakamalapit yan, yung sa area na yan ng Bataan. Ang pinakamalapit na nadedetect ng aking lightning detector so far. So yan may mga malakas yung pulse ng ating detector at makikita natin yung dire-diretsyong active. So makikita natin kung active yung ating detector. So 2.9 minutes ago. So medyo may delaying pulse, pero at least nakikita natin na aktibo po yung ating lightning detector. Ayun, daming detected at yung whole stroke count. So napakarami po, umaabot ng mahigit sa 600 sa loob ng 24 oras na aktibo
na nadedetect ng aking lighting detector so far dito sa Caloocan. Yan. So, diretso agad tayo sa ating dashboard muli para makita natin yung iba pang data. So, nabanggit na po natin tungkol sa rainfall. Yan po, pwede nyo rin makita yan sa aking webpage ngayon. At marami naman tayong taga-subaybay na tumitingin sa ating webpage. So, sa atin namang forecast and storm prediction, hanggang this coming Friday ba ay tuloy-tuloy po ang pag-ilan? Yes, nakikita natin dito ay 100%. Pero sa Thursday daw mukhang mababa, 20%. According dito sa ating storm prediction. Pero partially cloudy pa rin, naasahan pa rin ng mga occasional rain showers. Dahil mayroon po tayong bagyo na umiral, ay malamang ay patuloy pa rin tayong uulanin. Hanggang this weekend na po, panigurado yan. Lalo na't mayroon pang isang namumuong posibleng mas malakas na bagyo ang lumapit dito sa boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. So sa ating current conditions, overcast, gloomy, mahangin ngayon. So mag-alas 12 na. At patuloy pa rin ang overcast at asahan puli ang makulimlim na naman at magiging maulan po dito sa amin sa Caloocan. So expected yan sa buong Metro Manila, kaya ingat po sa mga pagbaha anytime, lalo na sa flood prone areas po. So be ready palagi po dahil tatagal pa yan panigurado hanggang nitong darating na weekend pa. Sa lowest temperature na naitala na weather station kaninang 3:27 AM, nakapagtala kami ng lowest of 23.1 degrees Celsius. Medyo chilling na po ito At kahapon, pinakamataas na sa amin sa Caloocan na 28.9 degrees Celsius. Kahapon ito ng tanghaling tapat at 12:06 PM. So, ang aming heat index, mababa lamang po yan at 37 degrees Celsius. Pero dahil mainit sa bandang katimugang banda ng Visayas at Mindanao, so tingnan po natin kunin natin yung heat index sa kanila. Especially sa Mindanao na kung saan mas moderate at fairly weathered yan sa kanila sa Mindanao ngayon. Maganda po ang panahon sa kanila sa may bandang southern part ng Visayas at Mindanao. So, asahan natin na mas maaraw sa kanila at mas mainit ang kanilang panahon. So, titingnan po natin yung kanilang magiging forecast of heat index. Sa ngayon sa amin sa Caloocan, as of 11:25 AM, yan lamang ang inabot na pinakamataas namin na heat index. So, wala tayong magiging problema dyan. Diretso agad tayo sa may bandang Visayas at Mindanao na kung saan ay mas moderate ang kanilang panahon. Sa Cebu ay makita natin ay nasa 46.5 degrees Celsius po ang kanilang heat index ngayong tanghali na. At inaasahan pa yan na pinakamataas na yan sa kanila, na aabot ng 47 degrees Celsius ngayong 12 o'clock hanggang 1:00 daw ng hapon. Kaya wag masyadong magbibilat dahil kayo po ang mas nakakaranas ng mas mainit na panahon sa ilang bahagi dyan sa bandang Visayas area. Pagdating naman sa Mindanao na kung saan fairly weather ang kalimihan o karamihan sa buong Mindanao ay nasa 34 degrees Celsius lang ang heat index sa bandang Davao City. Dito naman sa may bandang Surigao del Sur naman ay nasa 41.5 degrees Celsius ang kanilang heat index. So mukhang mataas lamang ang kanilang outside air temperature. Kung titingnan natin sa automatic weather station sa data feed ni Pag-asa para ngayong araw, ay makita natin ang sa mapa ay dito medyo malamig sa bandang Luzon dahil maulan tayo. Bahagya-bahagya lang sa may bandang extreme no Luzon. Dito dahil matindi ang concentration ng ulan kaya mapapansin nyo mababa ang heat index. Pero pagdating sa bandang Mindanao ay makikita ninyo ay matataas po ang kanilang heat index. So far, mapalo ng 42 degrees Celsius hanggang 40 degrees Celsius. Pero sa forecast natin ay mababa lang din talaga. So tama lang, tugma lang sa pinaka weather station mismo ng data feed ni Pag-asa. Kaya importante rin na gumagamit tayo ng actual na weather station para makukumpara natin kung ganun din ba ring range ng init. So mapapansin natin halos ganun lang din ang kanilang temperatura. Pero pumapalo yan hanggang 37 degrees Celsius. At ang kanilang outside air temperature ay maabot ng halos 33 to 35 degrees Celsius po yan. At least medyo manageable naman sa kanila sa bandang Mindanao despite na matindi ang sikat ng araw dyan. So mukhang wala namang masyadong magiging problema, pero titignan pa rin natin kabilang nasa Zamboanga Peninsula mula sa forecast ng ECMWF. Tingnan natin kung matindi ang init. Yan. So hintayin natin mag-load. Yan. So mapapansin po natin na sa 37 degrees Celsius lamang. So mukhang manageable naman yung forecast ng kanilang heat index sa ngayon so far mga folks. Ayan, kitang-kita naman po. Yan. Dito sa bandang Sorsogon, tingnan natin kung mainit. Well, hindi naman gaano kataasan ng kanilang heat index. So despite na
katamtaman at peliwede naman ang bahagi ng Mindanao at mainit, hindi naman masyado ganong kalala ang tindi ng kanilang heat index. Pero magpayong pa rin po dahil sa maghapon magiging matirik ang sikat ng inyong haring araw. Samantala sa ating PH extremes in past 24 hours, nangunguna ang pinakamainitang Surigao na may 36.1 degrees Celsius na highest air temperature. Sa Baguio City ay 17 degrees Celsius flat ang kanilang lowest temperature. At pagdating sa Inulan naman ang Subic Bay, nakatotal sila ng 145 millimeters. So tingnan natin sa PH system yung mga area na mga inuulan. Tingnan natin ang bukod kay Subic Bay, kung ano yung pangalawa sa kanila, hanggang dito sa Metro Manila, just in case po, para makita natin yung mga pinakamaraming naging buhos po ng ulan sa iba't ibang mga areas. Yan, gamit ang PH extremes in past 24 hours, makita natin ang nguna ang Subic Bay at pangalawa ang Ambulong na may 120 mm, Calapan sa bandang Oriental Mindoro at 108 mm, Itbayat ay 84 mm, Crack Air Base ay 67 mm, Sangley Point na may 59, pero pagdating sa Quezon City sa Science Garden kay Pag-asa ay 51 mm ang total rainfall sa kanila. Kung titingnan naman namin sa atin sa Caloocan, ay mukhang kami ang may pinakamaraming naging buhos ng ulan base sa aking weather station since kahapon. Nakatotal kami ng 206 mm na total rainfall. Pinakamataas na yan at lumalabas sa loob ng 7 days. Nasa 459.2 mm na po ang total rainfall namin. So sobra-sobra po ang dami na naging ulan namin for month of August. Nakatotal na kami na 1,244.7 mm na total rainfall ngayong month of August. Sobra-sobra yan sa 466.7 mm na supposed to be average total rainfall namin yan. So mukhang lumalabas ay ang month ngayong taon ang may pinakamataas na naging average rainfall namin sa nakalipas na 3 taon po. Yan. So mukhang dinaig pa yung La Nina ng panahon namin sa Caloocan. So mukhang pag La Nina, mukhang kabaligtaran sa amin, mas konti yung ulan. At pagdating naman ng El Nino, ay doon naman na parang Galaninya yung ranas ng ulan namin dito sa amin sa Caloocan. Yan, 1,244 o 1,243 millimeters ang total rainfall namin ngayong month of August yan. So, ang total yearly na namin sa total rainfall ay nasa 2,225.6 millimeter na po. So, halos 50% ng buong taon namin dito sa Caloocan ay ngayong month of August ay halos natumbasan po yung mula noong 4 at 5 buwan ngayong taon po. Halos natumbasan po yung dami na naging busang ulan po since January po ngayong taon. Isang parang ngayong buwanan lang po ito nangyari. So isang buwanan lang na naganap na nagkaroon ng matinding ulan na grabe. So ingat po ha, asahan po rin po tuloy-tuloy pa rin tayo madadagdagan pa rin po yan. Sa maximum sustained wind naman, ang Gian Eastern Samar na may total of 17.6 km per hour na average wind speed. Sa amin sa Caloocan ay 8.9 km per hour, so mas mahangin sa Gian Eastern Samar. So again sa total rainfall, nangunguna kami sa Caloocan na lumalabas na may pinakamaraming busang ulan na 206 mm total rainfall. Sa ating outside humidity na may 93% tayo na highly concentrated humidity na may 5% itong bumaba since last hour. 1,006 hectopascals po ating barometric reading and steady to since last hour. Sa ating namang high tide and low tide status ay moderate pa to high yung ating high tide o sea level. Pero again, delikado pong pumalaot dito sa may bandang kaluran ng baybayin ng Nodo Luzon. Yan. Lalo na't makulog at makidlat, kasabay din ng habagat, matinding hatak ng habagat ay delikado pong pumalaot at asahan din ang mataas na pag-alon. So, ating air quality, moderate air quality po tayo mga folks. So, magmas pa tayo dahil mayroong trapping ng ating thermal inversion dahil po sa patuloy na makulimlim at humaharang yung kaulapan. Self-explanatory na po yan. Sa ating almanak naman, sumikat ang haring araw kaninang 5:42 AM at lulubog po itong mamayang 6:16 PM. At sa ating moonrise and moonset, well, kung titingnan natin dito, kaka-moonrise pa lamang po niya, 11 degree elevation. Kaka-moonrise pa lamang niya kaninang 11:17 AM, nitong 11:17 AM lamang at lulubog po ito mamayang gabi at 10:49 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong Wednesday and Thursday,
Inaasahan natin maging maulap ang ating hipapawirin sa maghapon, halos buong maghapon hanggang bukas na ng Thursday. Bagamat ngayong araw 100% chance daw ng pag-ulan, pero bukas daw naglalaro lang daw sa 16 to 20% ang pag-ulan namin sa Caloocan. Well, tingnan natin, mukhang malabo mangyari yan dahil nga po may umiiral tayo na bagyo na binabantayan at meron pang papalapit na isa pa. Well, tingnan natin, baka nga naman mangyari yan at sa bandang Quezon City lang siguro or bandang extreme northern Luzon lang or northwestern Luzon lang ang mas maulan bukas siguro. Well, tingnan natin mga folks. Kaya sa lowest na pressure expected maglalaro 29 to 31 degrees Celsius and lowest na pressure expected ay nasa 25 to 26 degrees Celsius. Samantala ay kaninang madaling araw sa huling report ni Pag-asa na mataan nila ang sentro ni Tropical Depression Neneng na mataan sa layong 675 km east of Itbayat, Batanes. Ngayon nasa around sukat natin ngayon nasa around 700, mga around 700 o mga 500 to 600 din. Yun, mula sa pinaka-Itbayat, Batanes din. Na may maximum sustained wind na 55 km per hour malapit sa gitna at bugsong umabot ng 70 km per hour. Kumikilos na ito pakanluran sa bilis na 15 km an hour, so bahagyang mabilis ng konti yung movement ni Neneng. So inasaan natin siguro ang bukas ng hapon o umaga nandyan na yun sa may bandang Eastern Taiwan. Pero pairalin niya ang paghatak dito sa ating habagat dahil malawak po yung kanyang monsoon gyre. Nagkakaroon siya ng malawak na monsoon gyring dahil malawak po yung kanyang outer circulation, which is yun nga po ipapaliwanag natin ang pinagkaiba ng monsoon depression sa tropical depression. Diretso agad sa ating ginagamit na satellite imagery, makikita po natin ang malawak na kaulapan na ito na magdadala ng matitinding pag-ulan pa rin dito kasama ang Metro Manila at western portions ng Luzon. Nabanggit na natin kanina maging ang Zambales, Ilocos sa sur at ilang bahagi po ng Pangasinan, Benguet at La Union. Siyempre damay na rin ang buong Central Luzon, ang area lalo na sa Tarlac hanggang Pampanga at area ng Bulacan na karanas ng violent at heavy rain showers po ha. Ingat po sa mga pagbaha which is inaasahan naman po natin yan maging sa buong Southern Luzon po. Bagamat sa silangang bahagi ng Northern Luzon, bagamat mostly cloudy pa rin tayo at makakaranas din ng kalat-kalat na mga maulang panahon sa halos maghapon, expected po dahil po sa pag-iral po ng ating habagat na sinasabayin pa ng isang bagong low pressure area nga po dito sa labas ng kanluran nga po ng extreme Northern Luzon na binanggit din natin noong isang araw na meron tayong mamamataan dito na isang bagong low pressure area nga po. Yan, dito sa labas ng Philippine Area of Responsibility which is yan yung C95W. Kaya dahil sa nagkaroon pa ng another shallow circulation dito, nagkaroon tuloy lalo ng steering sa ating habagat na magbubunsod po tuloy ng mas mataas na collection ng mga tubig ulan na magdadala ng matitinding pag-ulan dito sa kanluran ng Luzon. So paghandaan pa rin po natin yan. At magiging maulan din ang ilang bahagi pa rin ng Bicol Region, kabilang na ang Camarines Norte hanggang Camarines Sur, pababa na yan ng bandang Naga, maging sa may bandang Sorsogon po, magiging maulap at maulan din tayo hanggang Catanduanes. At sa most of Mimaropa area, ang Mindoro, Occidental Mindoro at bandang Coron Palawan makakaranas pa rin ng mga kalat-kalat na mga ilang moderate and heavy rain showers at ilang bahagi din ng Puerto Princesa, pababa ng Batara sa Balabac, maging sa Kalayaan Kupu Islands dahil sa ating habagat. Pagdating naman sa bahagi ng Visayas, mapapansin natin dito mas katamtaman at partly cloudy to mostly cloudy lang tayo sa mga ng most of Southern Luzon. O lalo na pagitan po ng Masbate at Romblon na nagiging katamtaman tayo dyan. Pero makakaranas pa rin kayo na mas maulap na yung paporin na may pagkilat at pagkulog ang inaasahan. Pagdating naman sa Visayas area, magiging maulan ang ilang parte pa rin sa hilagang parting ng Aklan. Pero pababa ng Iloilo, at least nagiging moderate na po ang panahon na magiging maulap at isolated rain showers and localized thunderstorms. Ganon din ang aasahan ng mga taga-Eastern Samar. Although mas katamtaman ng panahon sa inyo, asahan din ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog ang inaasahan natin dyan. Ayan, lalo na dito sa bandang lawang northern part ng Samar ha. Pero bandang katimugan nga po ng Samar mula Borongan, yan, at Dolores, pababa ng Gian Eastern Samar, at least dito nagiging moderate na po ang panahon na may partly cloudy dito mostly cloudy yung iiral. And then pagdating sa buong central ng Visayas, magiging maaraw at medyo hot humid na panahon na po kayo dyan. At makikita lamang ninyo dito ay may maulap pa rin na panahon pero hindi sintindi sa Southern Luzon.
na mas maulap, pero dito nagiging mas maaraw kahit hot humid na panahon. So at least dito moderate ang panahon sa inyo, kasama na ang Cebu, Bohol, maging sa bahagi ng Siquijor at Negros region. Pagdating naman sa Mindanao, at least dito moderate and fairly weather naman tayo, na magiging mas maaraw at maalinsang ang panahon tayo sa halos buong Mindanao area. Magkakaroon lang tayo ng mga ilang mostly cloudy sa bandang Zamboanga Peninsula at mga ilang occasional rain showers lamang tayo sa bandang hapon na may pagkilat at pagkulog ang aasahan. Ganon din sa may bandang Davao region, kabilang na ang Davao del Sur at most of Sorsogon area. Pero generally, moderate and fairly weather naman tayo, kabilang na ang buong Davao region. So maganda po ang panahon sa halos buong Mindanao. Manaka-naka lamang ang kaulapan at isolated lang aasahan nating pag-ulan sa maghapon o sa gabi o madaling araw lamang. So, ingat na lang, wag na lang tayo masyado magbibilad sa mga taga Mindanao na mas matirik ang araw sa inyo. Magdala lamang po ng payong at wag masyadong magbibilad dahil sa mataas pa rin na heat index. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Mapapansin natin itong sineneng ay nasa kategory na of tropical depression sa kanyang 1 minute average, which is kasabay na rin yan sa 8 hour ng computation ni Pag-asa. So base sa ating most closely real time natin, as of 1:46 PM na po, ang kanyang center air pressure na ngayon ay 1,002 hectopascals na may maximum sustained wind of 46 km per hour. Kay Pag-asa yan ay 55 km per hour at bugso umaabot ng 60 km per hour, 70 km naman kay Pag-asa. Ahead of 8 hours po yan ang difference. So si 17W na si 92W, dating 92W, ito ay mas malakas na ang kanyang intensity, na nasa tropical storm category na po siya. Yan, code name 17. Yan, ditong si 94W code name, local name Neneng. Tinawag sa local name na Neneng dahil nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility kasi ito. So naitawag po natin sa pangalang Neneng. So dahil po dyan ay itong C-17 ay nasa maximum sustained wind na ito 65 km per hour at bugsong maabot ng 84 km per hour. So kung ang 10 minute ang pagbabasehan nito, under tropical depression lamang ito na 57 km per hour at bugsong maabot ng 74 km per hour. Napakabagal ang peak kilos niya sa ngayon at west-southwest area location o west-southwest direction na 7 km an hour lang. Sobrang bagal niya. Kaya maaari pa itong mas lumakas dahil nasa karagatan pa ito. So si Neneng, ang layo niya ngayong hapon mula sa Itbayat, Batanes ay nasa distansya ito na 640 o 650 km o sabihin natin 647 km. East-northeast yan ng Itbayat, Batanes. Malapit yan sa pinakagitna o sentro nitong si 94W o si Neneng. Yan, si Tropical Depression Neneng na tinawag nga po ni Pag-asa. So sa ibang hindi siya nag-trigger na yan kanina, natawag na na Neneng yan eh. So bumababa lang yung kanyang threshold kaya bumabalik ito sa 94W. So yung threshold niya hindi masyado nagti-trigger. Pero yan ay si Neneng na. Yan. Yan na po yung pinaka-local name niya at makikita nyo po pahilagang kanluran po ang nagiging kilos ngayon ni Neneng. At inasang lalapit ito sa may bandang Taiwan, dito, sa may eastern Taiwan yan. Bukas na siguro yan, madaling araw, na magpapa-enhance yan dito sa hatak sa ating habagat. Yan. Kung mapapansin nyo po, yung sirkulasyon ni Neneng, kung i-dark mode natin, masyadong broad, masyadong malawak. Ang tawag dyan ay monsoonal depression o monsoonal circulation. Kasi namumuo kasi yung pagiging low pressure area kasabay po ng kanyang surface trap. At dahil po sa napaka-broad at asymmetric yung kanyang galaw o yung kanyang circulation, ay nagdudulot ito ng mababang atmospheric drip pressure dito sa may bandang paligid niya. Although napaka-broad po ng kanyang circulation, ayun, malawak. Yan. Kaya sa tinawag na monsoon depression dahil yung kanyang center eye wall o yung tinatawag na eye wall ng isang binabantayang bagyo masyadong malawak. Malawak yung outer eye wall niya. And then sumasabay ito sa pinaka-surface trough. Ito po yung pinaka-monsoon trough niya. Yan, ito yung pinaka-monsoon trough sa kanya. Yan.
So, yung monsoon trough na sumasabay dito sa ating habagat na nagdudulot po ng mas makapal na kaulapan at may dalang matitinding pag-ulan po. Kaya nasa 92 mm na ngayon ang ulan namin sa Caloocan. So, dahil po dyan ay nagdudulot ito ng malawak na asymmetric circulation na habang ito ay gumagalaw sa direksyon na pa-northwestward. So, dahil po masyadong asymmetric at napakamalawak, masyadong broad ang kanyang circulation, na ituring itong isang monsoon depression. Kaya tinawag siya ng monsoon depression dahil sobrang lawak nung kanyang parang center eye niya, tapos bumababa yung atmospheric pressure. Hindi kagaya ng gaya ng isang tropical depression talaga. Pag sinabing tropical depression, mas pino. Makikita niyo yung pinaka-sirkulasyon niya. Let's say itong C17. Mapapansin niyo mas pino ang kanyang circulation, compact, symmetric. Yan, mapapansin niyo po, symmetric po yung kanyang circulation within 63 to 65 kilometers per hour, yung pinakamalapit sa gitna sa center speed circulation sa kanya. Yan. Kaya mapapansin niyo masyadong pulido ang kanyang symmetry ng pagkakasirculate niya. Yan o. Mapapansin niyo po at yung kanyang inflow ng monsoon trough dito sa ilalim niya, organized, well-defined yung kanyang circulation. Hindi kagaya ni 94W o ni Neneng, masyadong broad ang kanyang circulation. Ano? Napakalawak yung kanyang center circulation. Tapos nasabayin pa ng sumasabay lang siya sa pinaka-trough. Kaya matatawag yan na monsoon depression. Ginagamit siya ng mga most of international weather agencies. Dito sa atin, hindi natin naririnig yan sa ating mga local meteorologists. Basta tumaas lang siya sa tropical depression na po siya. Kaya lang, may pagkakaiba kasi ang dalawa. So, pag sinabing asymmetric ang kanyang ikot, yung sirkulasyon niya, at sumasabay lang siya sa development dahil sa kanyang surface trough, matatawag itong monsoon depression. Kapag masyado namang symmetric ang kanyang circulation, yan, well-defined, pino, maganda yung pagkakasirculate, kitang-kita halos yung pinaka-center, yan, may upper low tsaka lower low convectivity, pulido ang kanyang pag-circulate, wala siyang broad outer wall, wala, pino lang talaga siya, merong pinakagitna, ay tinatawag yan na tropical depression. Yan, kasi nagdudulot lang siya ng pagbaba ng atmospheric pressure kasabay ng pag-enhance ng kanyang maximum sustained wind sa pinakagitna. Ito halos walang masyadong maximum sustained wind sa gitna. Nagkakaroon lang siya ng shear. Malakas lamang yung monsonal shear niya dahil sa pagiging asymmetric ng pagka-circulate o pagsisirculate nitong si Neneng. So alam nyo na po at makita nyo naman sa satellite imagery ang pinagkaiba ng isang monsoon depression sa isang tropical depression. Ayan kitang-kita nyo naman sa satellite imagery yung pinagkaiba nila. Ito, mas pulido, mas symmetric. Yan. Ito naman, mas broad, mas malawak, mas asymmetric. Yan. So, kahit itanong nyo yan sa mga meteorologists, yan din nasasabihin sa inyo, yung ganyang term. Kaya, sa mga international weather agencies, meron silang category na tinatawag na monsoon depression. Yan. Yan po ang paliwanag natin dyan mga puksa. Ganon din sa ngayon na nakikita ang kay 95W. Mapapansin nyo, medyo asymmetric din siya. Yan. So, maaring maituturing din siya na monsoon depression. Pero dahil hindi pa nagre-reach at least within 48 to 55 hour period, ay under observation in best pa lamang po itong si 95W. Pero kapag nagtuloy-tuloy pa rin na napaka-asymmetric ng kanyang sirkulasyon, kagaya ni Neneng, ay matatawag pa rin itong isang monsoon depression din. Hindi kagaya ni 17W. Ito, si 17W, gaya ng ating paliwanag, may maliit na posibilidad. Gaya na po sinabi natin nitong weekend, di ba? May maliit po na posibilidad na siya ay sumili pa dito sa kantong-kantong dulo ng ating Philippine Area of Responsibility. At kung mapapansin ninyo sa pinaka-track ng Joint Typhoon Weather Center, tila ganun din ang ipinapakita ng Joint Typhoon Weather Center na ito. Yan, kung tingnan natin po mga puksa, i-load natin yung track ni Joint Typhoon Weather Center. Yan, kung titingnan nyo po sa pinaka-tropical cyclone track mula sa data feed ng Joint Typhoon Weather Center, yan, nasa tropical depression na siya. At mapapansin nyo po,
halos pa north-northwestward muna ang kilos nito sa loob ng 48 hours and then bigla itong magwa-west-northwestward. Dito mapapansin nyo, gaya ng ating analysis ng nakarang araw, may maliit pa na tsansa talagang sisilip ito dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kahit saglit lang. Kung naalala nyo si Inday, si Bagyong Inday na nakapasok ng saglitan din sa loob ng Philippine Area of Responsibility, di ba? So kung maalala nyo po yan, ay sumaglit lang din siya, sumilip dito at natawag pa siya na local name natin. And then naka-exit din kagad ng Philippine Area of Responsibility. So kung itong si 92W or 17W, dahil tropical depression na po siya, ay kapag ito ay nakasilip sa loob ng PAR, ay matatawag pa natin sa local name na OBET. Yan, matatawag natin na OBET yan. Sakali, pero again, hindi pa natin i-ruled out na may posibilidad din na lumihis pa rin yan. Baka biglang gumiwang yan dito sa pinakakanto or baka bigla itong maghilaga dyan sa pinaka-boundary ng pinakadulong boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. Kailan yan lalapit yan sa may bandang area na yan? Estimated ahead of time ng kanyang forecast, either Sunday or Monday. Mga Monday po siguro. Kung titingnan natin dito is August 24. Yan. Alas 8 ng umaga, oras sa atin sa Pilipinas. So mga ano na nga, either Sunday or Monday na, nandyan na yan, malapit dito. Ngayon, either Sunday or Monday po ng umaga, sa maghapon, maaring makapasok ito ng Philippine Area of Responsibility or maaring lumihis. So, watch out na lamang po sa magiging galaw nitong si 17W ha. Pero at least may idea na tayo kung tatawagin niya sa OBET, sa pangalang OBET, kahit saglitan lang siyang papasok ng PAR dahil sa napaka-critical o crucial na magiging kilos ni 17W. So, yan po ang nagiging forecast track ni Joint Typhoon Weather Center. Pero kung titingnan natin sa data feed ng Japan Meteorological Agency, halos ganun din ang nakikitaan dito sa pinaka-extended forecast nila. So napaka-critical na maaari itong lumihis o dumaplis dito sa kanto ng PAR or maaring sumilip kahit saglit lang talaga sa loob ng Philippine Area of Responsibility. So baka matawag natin na OBET yang si 17W. So stay tuned na lamang po dahil kahit man lang either way na pumasok man yan ng PAR o hindi, palalakasin naman ito ang ating habagat ng husto. Bakit husto? Dahil may forecast po na posibleng umabot ito sa typhoon category, severe tropical storm to typhoon category. Ayon yan sa data feed ng Japan Meteorological Agency sa ating data feed. Yan, posibleng maging typhoon category po yan. Malakas na bagyo. So kapag alam naman natin, kapag lumalakas sa typhoon category ang bagyo kahit malayo sa kalupaan ng bansa, so since wala tayong nakikitaan sa ngayon na itong si 17W ay magkakaroon ng malaking banta sa malaking kalupaan ng Pilipinas, pero ang magiging banta nga lang sa kanya yung mahahatak na naman na habagat mula sa timog kanluran ng bansa. At kapag nahatak yan ng ating habagat, magkakaroon na naman tayo ng bagong enhanced habagat na naman na magdudulot na naman ng napakamalawakang ulan na naman na mararamdaman dito sa bahagi ng kanluran ng bansa. This time, medyo mararamdaman ng mga taga Mindanao yan pagdating ng weekend. Unti-unti, uulanin na naman kayo dyan sa bandang Mindanao. So, watch out po this week na darating o weekend ha. Dahil kayo muna ang medyo mararamdaman yan kapag nakalapit na ng konti itong si 17W dito sa may bandang Hilagang Kanto o dito sa malapit sa kantong hilaga ng silangan ng Philippine Area of Responsibility. So either way, Sunday yan or Monday. Pagdating na mga between Sunday or Monday, unti-unti dito sa may bandang Southern Mindanao, mararamdaman na ninyo yung enhanced habagat dyan, hatak sa habagat. So asahan nyo po ang mga maulan na panahon po dyan ha. At unti-unti, as time goes by, nakikilos pa hilagang kanluran na naman itong si 17W, ay unti-unti tataas din yung galaw ng habagat natin, uulanin ng Visayas, and then magsa-southern part ng Luzon, hanggang pataas na ng pataas yan. As time goes by, na lumalayo dito, pahilagang kanluran itong si 17W. So again, gaano ba magiging kalakas yung magiging enhanced habagat nito? Moderate din ba or high? Well, depende po yan sa magiging development po ni 17W. Sa ngayon ay tropical storm category na po siya sa kanyang 1 minute average.
So titingnan at obserban pa natin dahil gaya nga po na sinasabi natin dito sa forecast, posible pa itong umabot sa severe tropical storm to typhoon category. Sa 1 minute average, super typhoon na siya sa kanyang 1 minute average. Kung pagbabasehan natin ang kay Joint Typhoon Weather Center mga folks, yan, kung titingnan natin uli sa Joint Typhoon Weather Center ay nasa super typhoon category na po yung kategorya niyan. Yan. Kasi lagpas na siya sa 184 kilometers per hour, yung kanyang 1 minute average sustained wind dito, ayun, 194 kilometers per hour nga po siya. So, kaya naging super typhoon siya sa kanyang 1 minute average. Pero sa 10 minute average lang, malamang ay typhoon category pa lamang po yan sa atin. Na pinakita ko sa inyo ayon yan kay Japan Meteorological Agency. Pagdating naman kay DeepMind, ay makikita din natin mga folks, yung galaw ni DeepMind dito, mas malinaw yung pagka-aggressive ng forecast ni DeepMind na papasok talaga ito ng Philippine Area of Responsibility as typhoon category or maaari pang humigit pa into super typhoon category pagkapasok nito ng Philippine Area of Responsibility, either way nitong Lunes o Linggo. Siguro mga Lunes o Martes na para sigurado na papasok na ito ng PAR. So yan po ang mangyayari, palalakasin na naman niya ang ating habagat. So abang-abang po tayo next week sa magiging sungit ng panahon pa rin natin dulot ng enhanced habagat. Maghanda-handa pa rin po tayo mga folks. Ayan po, pinakikitaan natin. At kung pagtatabihin natin lahat ng tropical cyclone forecast, halos iisa po ang lumalabas. May maliit lamang na cone of uncertainty pagitan ng Japan Meteorological Agency, Joint Typhoon Weather Center at Google DeepMind. Medyo mayroon pa silang uncertainty na bahagya. Dito medyo mataas ang trajectory ni JMA. Dito, dire-diretso lang, moderate ang trajectory niya na maaaring dumikit sa may bandang PAR. Pero pagdating naman kay DeepMind, mas mababa ang trajectory niya na diretsong papasok ito ng Philippine Area of Responsibility. So, medyo meron pa rin silang similarity of uncertainty na maaaring pumasok pa nga ito ng Philippine Area of Responsibility. Pero napakaliit na lamang yan dahil hindi masyadong broad. Kung titingnan naman natin sa mga forecast ensembles ng iba't ibang mga weather agencies, ito medyo kalat pa. Medyo erratic at kalat pa po yung mga trajectory niya. Yan, ito kagaya na lamang ni UKMO tsaka ni GFS. So, medyo pasok ta sa PAR. Yung ECMWF, halos kantong-kanto lang ng PAR ito didikit. Ayan, no? Ito yung ECMWF. Yung kulay red na yan, si ECMWF yan. Si blue ay GFS, si brown, si maroon ay UKMO. Yan, UKMO. Itong mga orange na yan ay orange, yung medyo light pink o orange ay si Japan Meteorological Agency po yan. So, yan po yung pinaka trajectory niyan. At least may idea tayo mga folks kung alin man ang masunod sa pinaka forecast track niyang mga yan. Yan, malawak pa po yung uncertainty base sa mga ensemble forecast. Kaya lang doon sa tatlong weather agencies nga po na binanggit natin, GMA, JTWC at AI, halos napakaliit na lamang yung pagkakaiba ng kanilang magiging trajectory. So, tututukan pa rin natin. Samantalang si Pag-asa kasi is hindi pa nila itinataas yung monitoring dito kay 17W. Bukod tanging kay Neneng pa lamang ito nakataas. So, kung titingnan natin dito, ito yung magiging forecast trajectory ni Pag-asa. Tingnan natin. Yan. So, ito naman yung magiging forecast trajectory ng Pag-asa. Yan. Ganyan. So, mag-Miyakojima siya o Ishigaki. So, mag-Eastern Taiwan ito. And then, lalapit ito sa baybayin ng Taipei. Yan. Ganyan na magiging trajectory niya. Sa darating na bukas po ito ng umaga. And then, hanggang maghapon po yan. Hanggang magmadaling araw na ng Friday. Ng Friday ay nandito na yan sa may malapit sa may bandang southeast ng China o Eastern China. Yan. Nang umaga na po yan. So, mga bukas po, maghapon, nandyan na yan sa may bandang Eastern Taiwan hanggang Taipei ng baybayin. Kung pagbabasehan na po natin yung kasalukuyang forecast track nitong si Neneng. Yan. Ayon yan sa data PD Pag-asa. Ganyan po yung magiging trajectory po niya. So, yun na po yung magiging forecast track natin at diretso agad tayo
So kung titingnan natin sa global spectral model, mapapansin natin itong si 17W, papasok daw ito ng Philippine Area of Responsibility sa darating na August 24. Ayan. Kung August 24 siya papasok, mga Monday nga ito. Yan, mga Lunes. Kapag nangyari po yan, kasi ito po yung global spectral model, matatawag natin sa bagyong Obet. Yan, Obet. Yan. So, mga Monday, mga probably Monday or Sunday yan ng gabi, either way, ay papasok ito ng Philippine Area of Responsibility. Ito po yung extended forecast track ni 17W. So, may maliit na posibilidad pa na matatawag natin yan sa pangalang Obet. Yan. Kaya tututukan nating maigi. Samantalang itong si Neneng, halos hindi natin mapapansin lang dahil monsoon depression lang kasi siya, kaya usually hindi siya ma-identify sa mga ganitong spectral model. Pero sa actual satellite imagery, yung makikita yung pinaka-asymmetry, which is pinakita ko sa inyo kanina, di ba mga folks? So, mapapa-enhance pa rin yung habagat, mahahatak sa habagat, magdadala ng matitinding pag-ulan sa kanluran ng bansa, lalo na sa Luzon, kasama ang Metro Manila. Yan. So, mapapansin nyo po habang lumalapit itong si 17W, una-una muna mararamdaman yung paghatak sa ating habagat sa katimugang parte ng bansa, especially Mindanao at Visayas area. Then hanggang sa makapasok ito ng PAR, dito pa lamang mararamdaman na natin yung unti-unting paglakas na naman ng habagat sa may bandang Visayas at Mindanao na magdadala ng pag-ulan sa kanila. Yan. Ito po yung mean sea level pressure para kay 17W. Yan. So mukhang malakas na bagyo talaga ito. Maaaring umabot sa typhoon category. And then papasok ito ng PAR sa Lunes or Sunday ng gabi. Estimated ahead of time po yan. And then palalakasin po yung ating habagat. Yan. Tapos nagkaroon pa ng shallow low pressure area, which is ito yung si 95W. Mukhang hindi naman ito papasok ng PAR. Babalandra ito ng bandang Hainan. Kaya dahil po dun sa combination nitong mga to, ang nagiging galaw tuloy ng ating habagat ay paganyan at paganyan. So, mabubugbog po tayo ng husto sa pag-iral po ng habagat. Yung habagat rainfall ang medyo tatadtad sa atin sa Pilipinas. Kahit walang bagyong direktang tatama sa malaking kalupaan ng Pilipinas. So, yun lang ang hindi pa rin tayo ligtas. Kahit na until now, wala tayong namamataan na bagyo o wala pa rin tayong kahit isang bagyo na dumirekta na naglandfall sa anumang malaking kalupaan ng bansa. So, which is yun po yung good news, pero ang bad news lang, yung pagpalakas naman ito sa habagat natin na magdadala naman ng mabaha at sobrang baha na panahon naman sa atin sa bansa. Ang kagandahan naman dito dahil sa tuloy-tuloy ang ulan, aapaw naman yung ating mga dam. Pero syempre, ang may kasabay yan na pagbaha sa mga malalapit sa mga dam po, which is ito na nga po nangyayari, ilang baha na po ang nakikitaan natin sa bandang Bulacan area. Kaya ingat pa rin po at ingat pa rin mga folks dahil may mga nasasawi na tayong mga kababayan dahil sa walang tigil ng habagat rain shower. So ito po yung strike probability kung makikita nyo po at pinaalalahanan ko naman sa inyo. Last week pa ang magiging galaw nitong si 92W. Napakatagal na nating binabantayan yan. Maging kila 93W hanggang kay 94W since last weekend pa po yan. Ngayon, meron na namang bagong sumusunod na tropical wave dito sa may bandang halos Mid-Pacific o Marshall Islands ha. So, double check natin yung mean winds kung nag-convergence na ba itong isa na ito. Double check natin mga folks ha kung mayroong convergence. So far, wala. Ito yung si 17W. Sa ngayon wala pa pero nagkakaroon na siya ng medyo convergence dito ng konti. So kung mapapansin natin sa tropical cyclone strike probability, ayan ay nasa 50% yung chance ng kanyang development. Kung titingnan natin in 144 hour ahead, so anong araw yan? August 24, Lunes. So tingnan natin kung after na makalapit nitong si 17W, yung isa ay mag-improve. Tingnan po natin, at least may idea tayo. Well, medyo shallow pa, medyo erratic pa yung pinapakita dito, pero mukhang shallow low pressure area po ito o tropical wave lang. So, posibleng maging tropical depression, pero mapapansin natin, pahilagang kanluran din ang kilos niya.
So, mukhang hindi banta ito sa Pilipinas just in case. Ito po yung C17W or maging si Obet just in case pumasok ng PAR. At ito yung C95W. At ito na yung pinaka-remnant. Ito na yung low pressure area ni Neneng. Yan. So, yan po. May idea na tayo mga folks ha, para sa magiging susunod na after nitong kay probably kung pumasok ay si Obet. And then, probably, after 95W, baka magkaroon pa tayo ng 96W just in case magkaroon ng organized development ito. Kaya lang nasa bandang Marshall Islands pa to. So, sobrang layo nito sa Pilipinas, kaya wala po tayong dapat munang ikabahala para dyan, mga folks. At mula naman sa mga computer models, mula kay GPS, ito po yung galaw ni 17W. Dito, alanganin talagang papasok ng PAR at ito yung circulation ni Neneng. So talagang ulan lang talaga ng matinding habagat ang mararamdaman talaga natin. Kabilang na ang kanlurang bahagi ng Luzon kasabay ang Metro Manila. Kay ECMWF ganun din ang pag-iral at pag-iral husto ng ating habagat dahil dito sa isang low pressure area at kay Neneng lalo tuloy niyang pinaigting yung pagdahatak sa ating habagat. So tuloy-tuloy tayong magiging maulan pa rin. Kaya malamang o posible na namang magiging more than 100 millimeters na naman. This weekend na naman ang magiging ulan natin dito sa Metro Manila. So, tingnan po natin mga folks dahil sabay-sabay. Kung naalala nyo po yung forecast natin, di ba? Sabi ko, 4 hanggang 5 bagyo ang posibleng mabuo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero hindi natin inaasahan. Humihigit pa sa 6 na bagyo ang napansin nating nabuo sa loob man o sa labas ng Philippine Area of Responsibility ngayong month of August. So, hindi talaga tayo nagkamali sa analysis natin na kapag tuwing El Nino ay grabe po ang pamumuo ng mga bagyo. Ang kagandahan lang nito ay malalayo yung magiging trajectory nila dahil malayo po yung magiging formation nila. Hindi kagaya ng during La Nina, mas mabababa yung trajectory ng bagyo kaya kadalasan doon tayo nadadali yung naglalandfall yung bagyo. Siyempre during El Nino hindi pa rin natin inaasahan na meron talagang bagyo pa rin na maaring maglandfall sa Pilipinas. Kaya lang mapapansin nyo mas madalang siya compared during La Nina phenomenon. So dahil ang bagyo kasi pag during El Nino ang lalayo ng pinanggagalingan nila. Kaya yung pagkilos nila dito, may pataas na ng pataas, ang nangyari tuloy hindi umaabot kalimitan sa Pilipinas yung trajectory nila. Usually, dahil yung Coriolis nila na pa northwestward o west-northwestward, halos mataas na siya pagdating sa malapit sa pinakamalaking kalupaan ng Pilipinas. So, yun po ang naging analysis din natin ng mga nakarang buwan na sinabi nga po natin na typically marami-raming bagyo ang mabubuo during August po pagka El Nino. Kaya nga po sinabi natin sa monthly tropical cyclone forecast and prediction na at least hanggang 4 at 5 na bagyo. At kalimitan dito, tatlo sa 4 na bagyo rito ay isang malalakas o maaring malalakas na bagyo na maglalaro na mula severe tropical storm to super typhoon category. Which is nangyari na po, di ba? Ilang typhoon na ang dumaan sa atin mula kay Inday, kay Lamaymay, di ba? Ngayon, ito naman si Obet naman, di ba? Kung tumungtong ito ng PAR ay isa na namang another typhoon category. So, kung maalala natin, nakakadalawang super typhoon tayo, isang typhoon category, at ngayon, isa na namang another typhoon category, which is itong si 17W. So, lumagpas-lagpas pa tayo sa bilang nung nag-forecast po tayo mga folks. So, again, mula kay ECMWF, at ganun din na pinapakita ni AI Ensembles, yan. So, ito yung si 92W or 17. So, mapapansin nyo po, yung paglapit dito ni 17W, maaaring pumasok pa nga ito ng Philippine Area of Responsibility sa darating na linggo siguro ng gabi o Lunes ng umaga, depende yan sa bilis ng galaw niya o movement speed, yan, mga bandang ganyan, mga Monday or Sunday, alanganin. Basta nandyan na yan ay posibleng papasok ito ng PAR at maaaring matawag pa natin sa pangalang Obet kahit na saglitan lang ito mamamasyal sa loob ng PAR.
And then makikita naman dito yung pag-iral ng malakas o matindi sa ating habagat. So yun po yung kailangan paghandaan natin, yung pag-iral o yung pag-enhance po na ating habagat. Hindi yung mismong bagyo, dahil mapapansin naman natin walang nakikita na sa anumang mga bagyo na ito ay rekta na tatama sa malaking kalupaan ng bansa. Samantala sa ulat lindol, well, medyo may mahinang pagyanig lang tayo na detect habang malakalakasan ng ulan. So probably malapit lang yan dito sa amin sa Caloocan. Yan, pero yung mga malalakas na pagyanig naman, maging dyan sa may bandang Malaysia or Indonesia, wala naman tayo nare-detect na malalakas na aftershocks mula rito. At mula sa data feed ni PBOX mula kaninang maga, marami-rami na rin ang input ng mga magnitude 4. Kagaya na lang nitong tanghali na 12:22 PM, merong magnitude 4.8 dyan sa may bandang Dalupiri Island, Calayan, Cagayan, na may magnitude 4.8 na may epicentral depth of 26 kilometers po yan. Nitong tanghali lang siya nagpayanig dyan. And then, another aftershocks na naman, panigurado sa may bandang Balot Island, Sarangani, na may magnitude 4.2 na may epicenter depth of 21 km. So far, ay patuloy pa rin na nadadagdagan ang mga pagyanig sa paligid ng General Santos o Sarangani. At least 14 na mga paglindol ang naitala so far. Total na lindol natin ngayong araw between magnitude 1.0 pataas, so far 49 na lindol hanggang nitong 2:50 PM ang huling na italang lindol mula sa data feed ni PBOX. So kung titingnan natin yung historical earthquake data for the month of August, tingnan natin kung umabot na ba sa 1,000, dahil isang araw ay nabalita natin na sa mahigit 900 na po, 930 to 950 ang total earthquakes nung nakarang araw na nireport natin ito. So in-expect natin ito ay lagpas 1,000 na siguro ito. Kung titingnan natin yung month of August, between magnitude 2.0 pataas yan hindi kasama yung magnitude 1 dahil matik na talaga yon pag isinama natin yung magnitude 1.0. Halos ilan na lamang, almost 1,000 na dahil nasa 997 na po yung total earthquakes natin. 950 dito is magnitude 2.0 pataas, 40 sa magnitude 4, 6 ang magnitude 5 at isang magnitude 6.0 pataas, at mataas pa rin ang concentration dito sa bahagi pa rin ng bandang Davao Occidental o pagitan ng General Santos City at Sarangani, na at least mahigit 453 po yung clustered earthquake dyan. At kung titingnan natin sa frequency ay kasama, kung hindi natin isasama ang magnitude 1, nasa total na tayo na 11,797. Pero kung kasama ang magnitude 1 ay nasa 17,107 na po tayo mga folks. Nahigitan na natin yung total na lindol noong year 2021 at 2022 at 2018. So malapit na ring maabutan itong year 2023. So tingnan natin kung aabutan pa rin niya yung last year na may pinakamarami pa rin tayo na lindol na umabot ng mahigit sa 21,000 na lindol. So kamusta natin yung status ng mga dam natin sa Pilipinas? Mula sa mga ilog ay patuloy ang pagtaas ng Quirino River, yan sa Ugong, at dito sa Meba ng San Juan, rising din ang ilog. So ingat po sa pagbaha dahil rising po yung mga ilog natin dyan. Pero ang importanteng tingnan natin yung status ng dam natin sa bansa ngayong araw. As of August 19, ayan, nakarecover na po ang Angat Dam. So normal na po ang kanilang mga water levels. So good news po yan mga folks. Nakabawi na po sa pinaka critical level ang Angat Dam. So si Ipo Dam ay halos overflow ito ng 0.50. So nag-indicate siya na overflow. Ganon din sa Abuklaw Dam at Binga Dam, at patuloy pa rin na nakabukas ang mga gate ng dalawang dam na ito between Abuklaw at Binga Dam. Yan. Ang critical na lamang na aktibo ay ang Pantabangan Dam at Magat Dam. Yan. Pero, yun, malaking konsumo kay Pantabangan, no? So, critical pa rin itong dalawang to, pero at least itong si Angat Dam ay nakarecover na. So, mukhang wala na tayo sa krisis ng tubig dahil 186 meters na po, mahigit sa 186 meter na po ang kanyang water level. Mula kahapon na 184.86 o 185 meters po. So
humigit na tayo o lumagpas na tayo sa pinaka-critical niya na 182 meters dapat ang critical level. So kung titingnan natin dito sa pinaka-data ng ating dam water levels, totally nakabawi na po yung ating mga dam kagaya ni Angat Dam, pero nanatiling critical pa rin si Magat Dam. Yan. Pero konting-konti na siguro to, mga mahigit sa 2 metro na lamang makakabawi din itong si Magat Dam. Si Angat Dam ay nakarecover na siya. Simula noong nag-critical ito, ang huling araw na nasa critical level siya noong August 15. Yan. Na nasa 181.57. Then pagpalo ng August 16 na tuloy-tuloy tayong inulan. Ito dito, inulan tayo ng matindi rito. Maabot ng more than 100 mm sa amin sa Caloocan. Kaya naka-recover si Angat Dam. Ayan, hanggang ngayong araw. So, yun po yung pinaka good news dito para kay Angat Dam. Ayan, malaki yung na-recover nilang dalawa. So, kung titignan natin yung historical mula nung January, ito po yung status. Alisin natin yung dalawa. Yan. Mula nung January, no, daos-dos ng daos-dos itong dalawa, and then mula nung pumasok ang tag-ulan since nung magkakatapusan ng July, dito na po unti-unting nakaka-recover na tayo. And then mula nung August 2 kasi tuloy-tuloy ang inulan kami sa Caloocan, at makikita natin dito tuloy-tuloy din ang pagtaas ng water reservoir ni Angat Dam. So naka-recover din kahit papaano. Yan. Maliban na lamang kay Magat Dam na natiling nasa critical level pa rin yung kanyang water level. Yan. So sana makarecover uli itong makabawi din itong si Magat Dam. Yan. Nawala na po sa pinaka-barrier ng critical level itong si Angat Dam. At narito naman ating 3-day to the weather forecast para sa araw ng Miyerkules, August 19, 2026. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, August 19,
2026. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin naisama ngayong hapon na. Sa ating report, asahan lang natin na very gloomy po tayo at asahan ang tuloy-tuloy pa rin ng mga pag-ulan ha. At asahan ang tuloy-tuloy ng mga heavy rain lalo na dyan sa bandang Zambales area kung saan mataas ang concentration ng ulan. At visit lamang sa ating website sa gustong malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.